Bakit nagkaroon ng baril si Rafael, ha? Hindi ko rin talaga alam. Sabi niya sa akin dati noon, gusto daw niya maghihanda, pero wala naman siya sinabi na bibili siya ng baril. Tsaka nakakapagtaka naman na ata na sa daming numero na yun, pag tinatawagan ko ni isa, walang gustong sumagot. Sa bagay, si Rafael na lang makakasagot yan pag nagkamalay siya, kaya huwag ka na mag-isip. Paano naman kasi hindi ako mag-iisip? Si Carlito may pasa sa kamay. Si Rafael, may mga numerong hindi ko alam, may baril pa. Hindi ko na sila parehong kilala. Yung dalawang lalaki sa buhay ko parang hindi ko nakilala. Marami ng proyekto ang naaprubahan ng Kongreso at ng Senado. Mga proyektong napirmahan na nung presidenteng nauna sa akin. Kaya pala naging lubhang abala ang mga senador at mga congressman at mukhang hindi na pagtuunan ng pansin ang mga priorities. Tulad ng ano? Magaling na ba si Alberto? Nakikita ko ang kamay mo sa likod ng lahat ng ito, Leandro. Romina, hindi napakahaba ng kamay ko para makialam sa napakalayong lugar ng judiciary. Habang ako naman ay nasa Malacanang at nagpapagaling din. Hindi mo tinapos ang iyong speech tungkol sa moratorium ng death penalty. Nakatali ang mga kamay ko sa simbahan. You know very well that the church is very much against lethal injection. At kailan ka naman naging kakampi ng simbahan, Leandro? Sa pagkakaalam ko at sa pagkakatanda ko, isa ka sa mga nagsulong at nagtulak sa death penalty law, hindi ba? Nangangampanya pa lang tayo noon. Dahil ba nakalinya na sa death row si Alberto? Kung masasalang si Alberto sa death row, I assure you, Romina, wala na tayo sa mundong ito. Buhay pa si Alberto. Napakahaba ng pila sa death row. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng execution 3 times a week para mapaaga si Alberto, gawin mo. Hello. Sarina! Hello. You're back! Sinabi ko naman sa'yo na kailangan ko lang ng isang araw para makapagpahinga. Ganun ba? Saan ka ba nagbakasyon? Tinatawagan kita sa bahay mo, wala ka doon. Bakit hindi mo ako tinawagan dun sa hotel na dati kong pinagtrabahuan? Sarina, may utak ka na ngayon, ha? Pwede na kitang pagkatiwalaan ulit. Tomas, wala sa ibang lugar ang aking labang kundi dito. Bakit naman hindi ako babalik? Tigilan mo na yung pag-iinom mo. Makakasama yan sa'yo. Ipagtitimpla kita ng kape. You like the way I make my coffee, right? Yeah, it's good. Leandro, ngayon pa lamang, dapat pag-usapan na natin kung anong tunay na binabalak mo para kay Alberto. Well, kapag magaling na si Alberto, sinisiguro ko sa iyo, ililipat na siya sa munting lupa. May nakatakdang oras na ba yan? Ikaw ang tatanungin ko, Romina. Ano ang binabalak mo kay Alberto? One word. Justice. Then justice it shall be. At sa iyo ko ibibigay yan para gawin mo. Anong ibig mong sabihin? Romina, sa iyo ko ipapataw ang responsibilidad kay Alberto. Total,
Wala ka pa namang pwesto sa aking kabinete, hindi ba? Gusto mo bang tanggapin ang posisyong Secretary of Justice? Can't you see, Tita Iluminada? Ngayon si Romina Salgado ang Secretary of Justice. Hindi siya makakapag-ingay masyado laban kay Alberto. Dahil kapag hinatulan niya si Alberto, mahalata siya ng taong bayan. Nagigil lang siya makipaghigante. I think that was a stroke of genius on the president's part, making his vice president become Cabinet Secretary of Justice. Umasa lang tayo na huwag sumpungin ulit si Leandro. Oh yes. Pero pwede pa rin niyang gawin yan. Not naman in Leandro's term, mahiya naman siya. Prosegihin na lang niya ang paglipat ni Alberto sa Muntinlupa. Pero ayaw din niya ni Mami. Pasalamat si Kuya Alberto na may amor pa rin siya kay Daddy. May binabalak si Daddy dyan. O hindi ba pwedeng sabihan si Leandro na bigyan ng presidential pardon si Alberto? Iluminada, that's not advisable for the moment. Pero malay natin, baka si Romina mismo ang mag-pardon kay Alberto kapag presidente na siya. Si Romina Salgado magbibigay ng pardon kay Alberto? Ha? Bakit hindi? Next term siya ang kakandidato bilang presidente. Baka ito ang hinging kapalit ni Daddy para ikampanya siya. Nasaan na nga ang ama mo, si Colonel Alegre? Matagal na ho siyang retirado, sir. Kinukumusta nga ho niya kayo eh. Dad, siya yung pinakabatang 3-star general. Three-star general. Nagpahanda po ako ng pagkain. Dad, kain na tayo. General, kain tayo. Yes. After you, sir. Nagbalik ang katinuan ng matanda sa Malacanang. Ibinigay sa akin ng Department of Justice. Can you imagine? Ngayon nakatali ang kamay ko kay Alberto. Eh, Lola, bakit naman kasi tinanggap-tanggap niyo pa yung posisyon na yun? Eh, wala namang magandang maidudulot sa pamilya natin. Alam mo, Lola, if I were you, kalimutan niyo na lang na nasabi yun. 3 balyente ang pinatay ni Alberto. Paano mo makakalimutan yon? Naisahan ako doon ni Leandro. Pero matalino man daw ang matching. May Alzheimer's disease pa rin. By the way, Lola, in place na po ang mga tauhan natin na gagante para sa atin. Pero siguraduhin mo lamang, Guada, na pulidong-pulido at handang-handa ang mga tao. Kung hindi masasaksakan ang Alberto na yan ng lethal injection, maraming paraan para mamatay. Congressman, ngayon lang bumuti-buti ang kondisyon ng presidente, kaya we had to reshuffle his schedule, you know that. Bakit daw po ba kami pinatawag ni President Montemayor? Tungkol sa panukalan yung geothermal project sa probinsya ninyo. Interesado siyang ipursige ang proyektong ito. I'm so happy to hear that, Attorney Montemayor. Dapat nga napirmahan to ni President Defensor noon pa eh. Maraming makikinabang nito. Nakay Daddy na ang mga documents na ito. And Congressman, we can assure you that the President has read them all. Kung makakausap ko lang sana siya ng personal para mapasalamatan siya. Congressman, marami namang paraan ng pagpapasalamat, di po ba? Kaya nga sa Congress, pilit kong binabasura yung move ng mga opposition na idawit pa ang pangalan ng Presidente sa usaping Alberto Montemayor. Excellent. Are you sure about that? Parang imposible yata eh. Pag nagkataon, marami kong lalaktawang mas senior pa sa akin kapag binigay ng daddy mo yan. Positive. Kinausap ko na si Daddy eh.
baka hindi yan pumasa sa Commission of Appointments. Hawak namin ng komisyon na yon. Tsaka wala pa sa dyaryo. Eh, hindi pa ako kinakausap ni Pangulo about it. Kaya nga kita pinatawag eh. Kinakailangan makauwi si Daddy dito. Maraming salamat talaga, Ernestina. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran sa inyo. Loyalty lang, Julius. Sapat na yon. May bibigay ko ito sa pamilya mo. At marami pa. Alam ko naririnig mo ko, Rafael. Gusto ko lang sanang sabihin. Dati hindi kita natatanong ng kahit anong personal na bagay. Kailan ka pa nagkaganito? Ako pa malalaman yung ilang sikreto mo. Bakit ganun? Ako wala akong tinagong sa'yo. Pero ikaw, paano na kung kasal na tayo? Ma'am, kailangan na po siyang bigyan ng sponge bath, Miss Montemayor. Sige, ako na lang. Kanina nga po pala may dumaan na lalaki dito. Si Mr. Valiente raw. Si Carlito? Ano plano? Itatakas natin si Alberto sa Makalawa. Nahihibang na ba kayo? Idumaan ako na sa ospital. Mas maparami po security doon. Kasi sa Malacanang. May tao tayo sa loob. Paano sa labas? Eh di tulad ng dati, gagawa tayo ng gulo. Members of the press, now is your time for the photo op for the newly appointed members of the cabinet. Our Vice President of the Philippines and the newly appointed Secretary of Justice, Romina Salgado. And General Julius Alegre, our newly appointed Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Thank you. Congratulations on your appointment. Madam Thank Vice you, President. Secretary Singson. I look forward to working with you. Popular choices lahat ng napili niyong cabinet members, Dad. Well, except kay General Alegre. May ilang mga 3-star generals, more senior than him, ang nagtatanong kung bakit sila na-bypass. Kailangan maayos agad ito. Or else, we'll have a problem with the AFP. Si Ernestina na ang bahalang umayos niyan. Now we can see each other every day. Just like old times, ha? Attorney, paano kung sa States atakihin ng presidente? Elaine, ba't ganyan kang mag-isip? Naku, malaki na ang at stake, hindi ba? Ganyan ho talaga ang laro, Tita Elaine. Dindo, may napapansin ako. Hindi yata kayo nakakasama ni Paloma. Nasaan ba siya? Eh, sumama ho kasi siya kay Ate Lucinda eh. Nandito ang trabaho ko. Dindo, sana lang hindi ka naman magbago ng ugali mo kahit ngayon na mataas na ang posisyon mo. Remember, pansamantala lang yan. Diyos ko, matagal pa ba, ha? Kailangan ko na bumalik sa vigil. Kilala mo ba yung Andres Magalona? Oo, kasama ko yun sa Alberto Watch ko. Bakit? Mag-ingat ka doon, iba utak niya. Pareho lang kami ng utak, Carlito. Ano ba? Di ba ba tayo pwede umalis dito? Masanay ka na pag naging presidente na si Lola. Araw-araw tayo ganito. Mauna na po kayo. Oo. May tatanong lang sana ako. Pwede mo bang i-describe yung itsura ng Mr. Valiente na dumalaw? Mataas, gwapo, maputi. Kilala mo ba yung apo ni Vice President Salgado? Siya ba yung Mr. Valiente na nakita mo?
Naku, hindi ko po matandaan. Hindi rin naman ako palabasan ng dyaryo o palanood ng TV, lalo na kapag tungkol sa politika. Sige, thank you. Sige po, sa susunod po siyang dumalaw dito, tatanungin ko. Sa susunod, bakit? Parati ba siyang dumadalaw? Opo, gabi-gabi po. Hindi pa rin siya nakakapagsalita, pero nadidilat niya na yung mata niya. Mabuti naman. Carlito, maraming salamat nga pala at dinadalaw-dalaw mo rin si Rafael. Ha? Hindi naman ako nagpupunta doon bukod doon sa unang beses sinama kita. Ano? Teka lang. Bakit ang sabi sa akin ng nurse, dumadalaw daw doon na sinasabi si Mr. Valiente daw siya. Matangkad, mistiso, tas may itsura. Ha? Hindi naman ako pupunta doon sa ospital ni Rafael eh. Pwede mo ba ako samahan ngayon sa ospital? Ihaharap lang kita doon sa nurse. Sige. Magkita lang tayo doon sa ospital ni Alberto. Total, nagpapasundo doon si Guada eh. Sige, Carlito. Maraming salamat, ha. Ano yun, nabahantak ng araw? Susubok daw po sila ngayon, Mami. Oh my God! My God, we need a diversion din. Tawagan mo si General Alegre. Iluminada, what diversion are you talking about? Mind your own business, Asturias. I'm warning you, Iluminada, there's no time to be rash. Bibisitahin ko lang ang anak ko. Ano bang pinagsasabi mo? Kasi di ba ang sabi ko sa'yo nun, sabi ng nurse, dinadalaw daw siya ni Carlito. Kausap ko si Carlito ngayon, di naman daw siya dumadalaw. Isasamahan nga niya ako ngayon sa ospital para iharap ko siya dun sa nurse eh. Naku, samahan na kita. Amoy gulo na naman yan. Halika, bis na tayo. Sir, bakit papalit kayo ng damit na pangalis? Dahil bibisita mami ko, gusto ko namang nakaayos naman ako kahit minsan, di ba? Dali na nga, Dok. Kayo ba ang titingin kay Mr. Montemayor? Oo. Akong duty ngayon. Salamat po, Dok. Same MO, gentlemen. Ngayon, synchronize niyo yung watches ninyo. Tapos hintayin lang tayo ng signal mula sa labas. Saan manggagaling ang signal? Pag nagkagulo na, yun ang signal natin. Malinaw. Ngayon, siguraduhin ninyo pare-pareho tayo ng oras. Guada, pagdating nila sa Camila, ayoko na naman yung makikita yung gimmick mo na papakunan mo kami sa TV. Binabalaan kita. Teka nga muna, ano ba akala mo ha? Pinlano ko yung ginawa yung pagpunta rito, no? Tigilan mo ako. Well, I don't know. Hindi ko naman alam kung ano. I don't know what you're capable of. You're right. Carlito, sumama si Mommy dahil gusto rin niyang bisitahin si Rafael. Hi, Tita. Baka na pwede kayong mag-stay kahit sa Kalita? Meron kami sinusundo lang namin ang kapatid mo.